Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Miguel Santos at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Ano ang pinakamabisang pagkain para sa pagpapagaling ng sarcopenia? Ang mga senior citizen ay maaaring muling maglakad ng may kumpiyansa pagkatapos umabot sa edad na 60. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napakalapit sa aking puso. Noong nakaraang taon, tinawagan ako ng aking ina habang umiiyak. Nahulog siya sa kanyang hardin na laging pinagmumulan ng kanyang kaligayahan noong siya ay 72 taong gulang. Pabulong niyang sinabi, "Sa tingin ko ay hindi na ako makakabangon pa." Sa madaling salita, nagsisimulang makaranas ang katawan ng mas mabilis na pagkawala ng mas ng kalamnan sa edad na 50. Ang prosesong ito na tinatawag na sarcopenia ay maaaring magdulot ng mas mahinang mga binti, pagkawala ng balanse, at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ang pagkawala ng kalamnan na ito ay maaaring pabagalin sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng chickpeas sa iyong dieta na magreresulta sa mas malakas at matatag na mga binti. Siyempre, hindi lang iyon. Ang magnesium, iron, at vitamina B6 ay tatlong critical na mineral na sagana sa chickpeas. Ang mga nutrient na ito ay kinakailangan para sa pag-urong ng mga kalamnan, pagbabawas ng pagkapagod, at tamang pagpapadala ng mga signal sa pagitan ng sistema ng nerbiyos at mga kalamnan. Ang pinagsamang magnesium at vitamina B6 ay may kakayahang magpakalma ng mga pulikat, paninigas at pakiramdam ng mabibigat na binti na isang bagay na pamilyar sa maraming matatanda. Isang pag-aaral na isinagawa noong 2019 ng Universidad ng Murcia ay nagsiwalat na ang mga matatandang kumakain ng chickpeas linggo-linggo ay nakaranas ng 22% na mas mababang pagkawala ng mas ng kalamnan kaysa sa mga hindi regular na kumakain nito. Ang sumusunod ay hindi lamang isang istatistika. Habang naglalakad, ito ay isang praktikal at konkretong diskarte upang mapanatili ang isang aktibong pamumuhay, mapanatili ang kalayaan, at manatiling ligtas. Hindi ko malilimutan si Ernest, isang pasyente na 74 taong gulang. Matapos siyang mahulog sa hagdan, hindi siya uminom ng gamot para sa sakit upang makamit ang kanyang layunin. Nais niyang muling palakasin ang kanyang mga binti. Idinagdag ang chickpeas sa kanyang dieta 3 beses sa isang linggo bilang resulta ng aming pagtutulungan. Ang mga sangkap na ito ay ginamit niya sa mga nilaga, salad at sopas pagkatapos lamang ng 5 linggo. Si Ernest ay nakalakad na ng may kumpiyansa sa kanyang kapitbahayan nang hindi nakakaranas ng panginginig o anumang kahirapan sa pagtayo ng matagal. Ang kanyang pagbabago ay nagpakita kung gaano kahalaga kahit na ang mga medyo maliit na pagsasaayos sa dieta ng isang tao. Pagdating sa karamihan ng aking mga matatandang pasyente, inirekomenda ko na magsimula sa isang serving size na humigit kumulang kalahating tasa, na katumbas ng humigit kumulang 120 gramo ng lutong chickpeas at ubusin ito ng maraming beses bawat linggo. Ang pagtaas ng lakas ng binti, antas ng enerhiya, at kadaliang mapakilos na maaaring magresulta mula rito ay makabuluhan. Isa sa mga pinakakapakipakinabang na aspeto ng chickpeas ay ang kanilang kakayahang umangkop upang makagawa ng isang merienda na tipikal sa Mediterranean. I-roast ang mga ito ng langis ng oliba, lemon, at mga halamang gamot, kasama ang pipino, pulang sibuyas, at perihil. Isama ang mga ito sa isang salad. Bilang kahalili, maaari kang gumawa ng isang mainit na sopas na may kinsay, karot,
itim na paminta, at turmeric. Napakabuti para sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabawas ng mga antas ng pamamaga. Mayroong isang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Kung gumagamit ka ng pinatuyong chickpeas, ibabad ang mga ito sa isang kurot ng baking soda sa buong gabi. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang phytic acid ay nasisira, na siya namang nagpapabuti sa pagsipsip ng iron at ginagawang mas madali ang panunaw. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga matatanda na nakakaranas ng mga sintomas ng kakulangan sa iron tulad ng pamamaga, pananakit ng tiyan o pagkahilo na may kaugnayan sa kanilang kondisyon. Sa mga tuntunin kung paano ginagamit ng iyong katawan ang mga sustansya, ang isang prangka na pagkilos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng chickpeas sa iyong dieta. Hindi mo lamang mapapahusay ang lasa ng iyong mga pagkain, ngunit palalakasin mo rin ang iyong mga binti, pagbutihin ang iyong balanse, at tulungan ang iyong sarili na gumalaw tungo sa isang malusog na hinaharap. Ito ang ugat ng kalikasan. Kumalma ka. Mga buto mula sa isang kalabasa. Tara na. Dahil ang pangalawang pagkaing ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagbuo ng mga kalamnan, ngunit tinutugunan din nito ang isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong matatanda, ngunit madalas na hindi napapansin, mga pulikat sa binti na nangyayari sa gabi. Ang mga buto ng kalabasa ay ang instrumento ng katumpakan na sumusuporta sa sistema ng nerbiyos, na tinitiyak na ang mga kalamnan at nerbiyos ay gumagana ng magkasama sa isang kontrolado, tuloy-tuloy at mapayapang paraan. Kung ang chickpeas ang pundasyon para sa pagpapalaki ng malalakas na kalamnan, ang mga buto ng kalabasa ang instrumento ng katumpakan na sumusuporta sa sistema ng nerbiyos. Sa kabila ng katotohanan na ang mga maliliit na malutong na buto na ito ay maaaring mukhang isang karaniwang merienda lamang, ang mga ito ay napakayaman sa mga sustansya, lalo na ang magnesium, na isang mahalagang mineral para sa pagpapanatili ng tamang paggana ng sistema ng nerbiyos. Pag-iwas sa mga pulikat at pagtiyak ng tamang koordinasyon ng kalamnan. Kahit na kumakain sila ng balanseng dieta, isang malaking bilang ng mga taong higit sa 50 ang nagdurusa sa kakulangan sa magnesium. Ang sandaling iyon ay nagdulot ng isang marahas na pagbabago sa bawat isa sa ating buhay. Hindi lamang ang karanasan ng pagkahulog ang nakakatakot sa akin. Ito ay isang bagay na kinumpirma ng mga manggagamot sa kalaunan hanggang sa mahalagang puntong iyon kung kailan ang kanyang lakas ay hindi na sapat. Ang kanyang mga kalamnan sa binti ay tahimik na nanghihina ng higit sa 40% nang walang anumang malinaw na sintomas. Ang mga hindi mapakali na binti, pamumulikat ng kalamnan, paninigas, o talamak na pagkapagod pagkatapos ng magaan na ehersisyo ay ilan sa mga sintomas na maaaring sanhi ng kakulangan na ito. Ang mga sintomas na ito ay banayad ngunit nakakainis. Sa kabilang banda, ang mga buto ng kalabasa ay hindi lamang isang mapagkukunan ng magnesium. Bukod pa rito, naglalaman ang mga ito ng zinc, malusog na taba, at mga antioxidant na mga mineral na nagbabawas ng pamamaga sa mga kasukasuan at nagpapanatili ng kartilago sa mabuting kondisyon. Ang mga individual na may paninigas o pamamaga ng tuhod, pati na rin ang mga gumugugol ng malaking oras sa pagtayo, ay maaaring makinabang ng malaki mula sa mga sapatos na ito. Dahil sa katotohanan na ang mga buto ng kalabasa ay kapaki-pakinabang sa mga kalamnan, kasukasuan, at nerbiyos. Ang mga ito ay isang pambihirang lunas para sa iba't ibang mga kondisyon sa binti at paa na nararanasan ng mga taong may edad na. Ayon sa mga natuklasan ng isang clinical na pag-aaral na isinagawa ng Complutense University of Madrid,
Ang mga individual na higit sa 55 taong gulang na kumonsumo sa pagitan ng 13 at 14 butil ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng 31% na pagbawas sa mga pulikat sa binti sa gabi at makabuluhang pagpapabuti sa balanse at katatagan. Ito ang kaso kahit na sa mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang binti. Ang mga konklusyon na ito ay hindi lamang produkto ng pananaliksik sa laboratorio. Nagtatranslate ang mga ito sa mga pagpapabuti na tunay at praktikal na nagpaparamdam sa mga tao na mas matatag, ligtas, at mas nakapagpahinga kaysa dati. Ipinakita sa akin ng sarili kong pagsasanay na ito ang kaso. Si Rosario, isang babaeng 60 taong gulang noong panahong iyon, ay dumanas ng matinding pulikat sa binti sa loob ng maraming taon. Sa araw, siya ay masakit at pagod dahil sa mga pulikat. Nagigisingin siya sa bandang 3 ng umaga. Sinubukan niyang gumamit ng maiinit na compress, pagmamasahe at pag-uunat sa gabi. Walang pagbabago. Isang madaling pagsasaayos ang iminungkahi ko. Isang dakok ng toasted pumpkin seeds na walang asin at kinakain araw-araw bandang pat-ursyon. Nagsimula siyang kumain ng mga ito araw-araw. Pagkatapos lamang ng 3 linggo, nagkaroon ng kapansin-pansing pagbawas sa tindi ng mga pulikat. At pagkatapos ng 4 na linggo, halos tuluyan na silang nawala. Nagising si Rosario sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may mga binti na nakaka-relax at walang stress. At handa siyang harapin ang araw. Nagresulta ito sa mas magandang pagtulog sa gabi, pagtaas ng sigla, mas mataas na atensyon, at panibagong sigla sa paglalakad. Ang unang pagbabago ay ang simula ng lahat. Inirerekomenda ko ang 30 na humigit kumulang 2 kutsarita ng buto ng kalabasa na hindi inasnan. Ang panunaw ng mga ito ay simple. Gamitin ang mga ito bilang topping sa mainit na sinigang. Isama ang mga ito sa isang salad. Pagsamahin ang mga ito sa mga gulay na niluto. O basta na lang kainin ang mga ito ng mag-isa. Bahagyang toasted. Kainin ang mga ito sa pagitan ng 3 at 5 hazardous. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng pagkakataong sumipsip ng magnesium at ibalik sa balanse ang iyong nervous system bago ka matulog. Ito ay isang medyo maliit na pagsasaayos na naghihikayat sa pagpapahinga. Nagpapababa ng tensyon sa mga kalamnan at nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog. Pagdating sa kalusugan, kung minsan ang pinakamaliit at pinakamatagal na pagbabago ay ang nagreresulta sa pinakamalaking pagpapabuti. Ang pagsasama ng mga buto ng kalabasa sa iyong pang-araw-araw na gawain ay isa sa mga simple, murang, at lubhang epektibong pagpapabuti na makakatulong sa iyo na mabawi ang kontrol sa iyong mga kalamnan, maibsan ang mga pulikat, at mapabuti ang pangkalahatang kaginhawahan ng iyong mga binti. Posibleng ito ang pagkain na kasing laki ng kagat ay maaring magbigay ng ginhawa sa pagtulog na hinahanap ng iyong mga binti sa buong panahon. Damong dagat mula sa regalo ng karagatan. Sa sinabi niyan, bumaba tayo sa karne ng isyu. Ang sumusunod na ulam ay maaaring magulat sa iyo. Ito ay hindi isang bagay na tumutubo sa mga kagubatan o hardin. Sa halip, nagmula ito sa dagat. Dahil ito ay banayad, magaan, at kung minsan ay kasing nipis ng papel, maaari itong hindi mapansin sa iyong plato dahil sa likas na katangian nito.
Gayunpaman, huwag hayaang linlangin ka ng understated na panlabas nito. Ang kakayahan ng damong dagat na ito na ayusin ang mga buto at magbigay ng pagpapabata sa mga kasukasuan na unti-unting humina sa paglipas ng panahon ay lubhang kapansin-pansin. Pagkatapos ng edad na 60 milyon-milyong tao ang nahaharap sa pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad, na isang kondisyon na may pangalan na iilan lamang sa atin ang pamilyar. Narito ang isang bagay na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga professional sa medisina. Ito ay hindi maiiwasan at maaari itong baliktarin gamit ang napakasimpleng mga natural na remedyo. Merong pagkahulog na nagreresulta sa isang taong higit sa edad na 65 na isinugod sa emergency room tuwing 11 segundo. Kung nakakaramdam ka ng langot-langot sa iyong mga tuhod kapag lumiliko o umaakyat ng hagdan, o kung nakakarinig ka ng isang creak kapag tumayo ka mula sa isang upuan, hindi lamang ito ang mga ordinaryong senyales ng pagtanda na maaari mong maranasan. Ito ang mga senyales na ipinapadala ng iyong katawan upang ipaalam sa iyo na ang iyong mga buto at kasukasuan ay nangangailangan ng hydration, nutrients, at paggaling. Ang mga damong dagat na matatagpuan sa kalikasan ay isang mahusay na sagot sa problemang ito. Sa particular, ang mga species tulad ng wakame, kombu, sea lettuce, at brown kelp ay sikat sa mataas na dami ng organikong calcium at iodine na nilalaman ng mga ito. Bilang karagdagan sa mga natatanging anti-inflammatory compound na nilalaman ng mga ito tulad ng fucoidan at laminarin bukod sa iba pa. Ito ay hindi isang tipikal na mapagkukunan ng nutrisyon. Ang pagpapalakas ng istruktura ng buto, ang pagpapagaan ng paninigas o pamamaga ng kasukasuan, ang proteksyon ng kartilago mula sa pagkasira, at ang pagtataguyod ng paggawa ng synovial fluid ay lahat ng mahahalagang gawain na ginagawa nila. Ang pagkakaroon ng sangkap na ito ay nagsisiguro na ang paggalaw ay walang sakit at makinis dahil nag-aalok ito ng cushioning sa pagitan ng mga kasukasuan. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Community Nutrition noong 2021 ay nagsiwalat na ang mga kababaihang higit sa 90 taong gulang na nagsama ng damong dagat sa kanilang dieta 2 o 3 beses sa isang linggo ay may hanggang 16% na mas mataas na density ng buto kumpara sa mga kababaihan na hindi regular na kumakain ng damong dagat. Ito ay hindi lamang isang istatistika. Sa halip, ito ay lubos na nauugnay sa edad na ito dahil kahit isang maliit na pagkahulog ay maaaring magresulta sa isang malaking bali. Lalo na ang bali sa balakang na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kakayahan ng isang tao na mamuhay ng nakapag-iisa at sa kanilang kalidad ng buhay. Si Mary, isang babae na 70 taong gulang na dating yoga instructor at puno ng kaguluhan, ay namumukod-tangi sa akin bilang isa sa mga pinaka-nakakaganyak na kaso. Sa kasamaang palad, hindi niya na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga sesyon dahil sa isang paulit-ulit na karamdaman sa tuhod na sanhi ng arthritis. Hindi lamang kami umasa sa gamot o pisikal na aktibidad bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na gumaling mula sa kanyang pinsala. Muli naming sinuri ang kanyang mga gawi sa pagkain. Dinagdagan namin ang kanyang pagkain ng damong dagat. Ang mga unang pagkain na inihanda namin ay mga bagay tulad ng mainit na miso soup na may wakame at tofu, malutong na seaweed salad na may kaunting suka, at nori sheet na nakabalot sa mga rice bowl o nakabalot sa mga pambalot. Sa simula, ang pagbabago ay tila medyo maliit, gayunpaman. Pagkatapos lamang ng 2 buwan, isang nakakagulat na bagay ang naganap.
Hindi lamang bumaba ang kanyang pamamaga, kundi nawala rin ang kanyang sakit at nagawa niyang dahan-dahang mag-inat muli. Ang isang individual na dating nag-akala na ang kanyang mga araw ng kakayahang umangkop ay tapos na ay ganap na nabago bilang resulta nito. Si Maria ay patuloy na kumakain ng damong dagat ng regular at iniulat niya na ang kanyang mga kasukasuan ay mas magaan, na ang kanyang balanse ay bumuti, at na natuklasan niya na ang kanyang mga antas ng enerhiya ay mas pare-pareho. Ang isang piraso ng mabuting balita ay hindi mo kailangang gumawa ng makabuluhang pagsasaayos upang umani ng buong benepisyo. Kahit na magdagdag ka lamang ng damong dagat 2 o 3 beses sa isang linggo, maaari itong gumawa ng isang makabuluhang epekto. Maaari itong tangkilikin sa iba't ibang paraan. Maaari mong iwisik ang wakame sa ibabaw ng mga sopas o idagdag ito sa mga sopas. Ang mga natuklap ng damong dagat ay maaaring iwisik sa mga salad o gamitin kasama ng mga nori sheet upang lumikha ng mga pagkain na parehong magaan at masustansya. Ang mga pagkain ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbabalot ng mga lutong gulay, kanin, o mga protina na walang taba, upang higit na mapalakas ang mga benepisyo nito. Ano ang isang trick sa pagluluto? Bukod pa rito, isang patak ng langis ng linga at ilang manipis na hiwa ng sariwang luya ang dapat idagdag sa sabaw ng damong dagat na iyong inihahanda bilang karagdagan sa pagpapabuti ng lasa. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagsipsip ng kalsyum, ngunit mayroon ding isang pagpapatahimik na epekto sa sistema ng pagtunaw. Ang mga matatanda, lalo na ang mga may maselan na panunaw o mabagal na metabolismo, ay makakahanap ng aspetong ito na napaka-kapaki-pakinabang. Mahalagang huwag maliitin ang damong dagat na ito. Ang mga damong dagat ay nag-aalok ng maraming potensyal na nakapagpapagaling. Kahit na maaaring hindi ito mukhang sa una. Ang isang taong ang autonomiya ay nasa panganib ay nagtatago sa likod ng bawat istatistika na tinatalakay. Sa paggugol ng nakaraang 15 na taon sa paggalugad ng mga natural na paraan upang mapabuti ang lakas ng binti sa mga nakatatanda, natagpuan ko ang isang hindi napapansin na ruta na nagbabago sa lahat para sa mga taong naniniwala na ang kanilang mga araw ng paglalakad ay bilang na. Ang rutang ito ay isang natural na paraan upang muling buuin ang lakas ng binti. Isang tumpak na halo ng mga sustansya na literal na gumigising sa mga natutulog na hibla ng kalamnan ang dinala sa aking pansin pagkatapos kong makipag-usap sa doktor. Ang buto ay pinalalakas, nababawasan ang paninigas ng kasukasuan, napapabuti ang kadaliang kumilos, at naibabalik ang natural na ritmo ng katawan. Maaari mong isipin ang mga ito bilang mga mahabagin ngunit makapangyarihang tagapayo na tutulong sa iyo na mabawi ang pagkalikido, seguridad, at kalayaan sa iyong pang-araw-araw na pag-iral. Malalaman mo na ang paggaling ay maaaring magsimula kung minsan sa pinakamapagpakumbabang regalo, ang neurological ally, avocado. Ang pagsasakatuparan na ito ay magaganap kapag ang iyong mga binti ay hindi na sumasakit sa madaling araw. Sa kabilang banda, hindi pa tayo nakakarating sa yugtong iyon dahil ang hindi kapanipaniwalang pagkaing ito ay hindi nagmula sa kailaliman ng karagatan o mula sa mayayabong na kagubatan ng mga bundok. Sa kabaligtaran, ito ay lumalaki ng hindi kapansin-pansin sa isang puno. Kaya binibigyan tayo ng isa sa mga pinakamatalino at nakapagpapagaling na taba na inaalok ng kalikasan. Hindi lamang ito tungkol sa nutrisyon, ngunit ito rin ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kakayahan ng katawan na gumalaw, makaramdam, at kumonekta
sa kapaligiran ng isang tao. Kung sakaling nakaranas ka ng kakaibang pamamanhid sa iyong mga guya, pangingilig sa iyong mga daliri sa paa, o isang pakiramdam ng paghihiwalay habang naglalakad, na para bang ang iyong mga binti ay gumagalaw. Ngunit ang iyong utak ay hindi ganap na nagre-rehistro nito. Maaring ito ang susi sa iyong kalagayan. Kung pipiliin mong balewalain ang mga sensasyong ito, maaari nilang unti-unting sirain ang iyong katatagan at kumpiyansa. Ang mga sintomas na ito ay madalas na sanhi ng malnourished peripheral nerves. Ang mabuting balita ay ang mga avocado na may kanilang velvety consistency at velvety flavor ay higit pa sa isang usong pagkain. Sila ay mga kaibigan ng nervous system. Mayroon silang mataas na konsentrasyon ng monounsaturated fats, sa particular na oleic acid, na tumutulong upang mapataas ang komunikasyon sa pagitan ng utak, spinal cord, at mas mababang mga paa at kamay. Bukod pa rito, pinapalakas nila ang mga lamad na nakapalibot sa mga selula ng nerbiyos. Ang kakayahang makaramdam ng mas coordinated at present, pati na rin ang mas maliit na posibilidad na madapa o makagawa ng mga maling paggalaw, ay isa sa mga benepisyo ng pagtanggap ng ganitong uri ng suporta. Ang avocado, gayunpaman, ay hindi nagtatapos doon. Nagbibigay din ito ng isang makabuluhang halaga ng potasa na kinakailangan para sa pagpapanatili ng isang malusog na balanse ng tubig, pag-iwas sa mga pulikat, at pagpapadali sa mga contraction ng kalamnan. Bilang karagdagan dito, meron itong mataas na konsentrasyon ng bitamina E na isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga nerve terminal na madaling kapitan ng oxidative stress at pagkabulok na nauugnay sa edad. Isang kamangha-manghang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Nutrition and Geriatrics noong 2021 ang natuklasan na ang mga matatanda, lalo na ang mga higit sa 65 taong gulang, na kumonsumo ng abokado para sa almusal nang hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo, ay nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti sa balanse, postura, at katatagan ng mas mababang mga paa at kamay sa loob lamang ng 6 na linggo. Pagdating sa mga individual na nagpakita na ng bahagya, ngunit nakababahala na kawalang tatag kapag bumabangon mula sa isang upuan, umaakyat ng hagdan, o naglalakad sa hindi regular na ibabaw, ang benepisyong ito ay lubhang malaki. Naaalala ko ang isang particular na pagkakataon. Sa isang estado ng pagkabalisa, si Miguel, isang retiradong tagapagturo na 72 taong gulang, ay dumating sa aking sesyon. Ang pakiramdam ng pamamanhid na nagsisimula niyang maranasan sa kanyang mga paa ay naging dahilan upang tanungin niya kung magagawa pa ba niya ang pinakagusto niyang gawin, ang paglalakad sa parke kasama ang kanyang apo. Bilang karagdagan sa paggawa ng isang makabuluhang pagsasaayos, muling inayos namin ang kanyang gawain. Nagpasya kaming palitan ang kanyang matamis na almusal ng isang bagay na hindi lamang prangka, kundi pati na rin transformative, isang hiwa ng whole grain bread na nilagyan ng mashed avocado, chia seeds, at isang maliit na piraso ng lemon juice. Sa sarili nito, sapat na ang pagbabagong iyon upang magtatag ng isang bago at pagkatapos. Isang nakasisilaw na liwanag ang makikita sa mga mata ni Miguel nang bumalik siya pagkatapos lamang ng 4 na linggo. Sinalubong ako ng ngiti at sinabihan ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Eleanor Matthews, isang retiradong geriatric specialist na may 40 taong karanasan. Iniulat ng ilang mga senior citizen na nakaranas sila ng mga dramatikong pagbabago sa loob lamang ng 7 araw, na walang kulang sa himala.
Ano ang sasabihin mo kung sasabihin ko sa iyo na ang sagot sa pagkakaroon ng mas malakas na mga binti at mas mahusay na balanse ay maaaring nasa iyong kusina? Nararamdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa, pati na rin ang mga yapak ng aking apo na nasa tabi ko. Iyon ay hindi isang himala. Ang pagkain ay maaasahan at mataas sa mga sustansya. Magagawa mong simulan ang parehong pakikipagsapalaran. Sa ngayon, inirerekomenda na kumonsumo ka ng abokado 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, kung saan ang bawat paghahatid ay binubuo ng pagitan ng 1 to 1 at kalahati ng isang abokado. Ang pinakamagandang oras para kumain ng abokado ay sa umaga. Ngunit ito rin ay isang magandang pagpipilian para sa merienda sa hapon dahil nakakatulong ito na mapanatili ang antas ng enerhiya ng isang tao at pinapakalma ang mga ugat. Gamitin ito sa iba't ibang paraan. Ikalat ito sa toast, idagdag ito sa isang quinoa salad sa anyo ng mga cube, gumawa ng smoothie na may saging at almond milk o kainin ito sa mga pambalot na may mga gulay. Parehong masarap ang mga opsyong ito. Dahil sa kakayahang umangkop nito, pinapayagan ka nitong madaling magkasya sa iyong gawain. Gusto kong bigyan ang aking mga pasyente ng isang piraso ng payo na hindi lamang simple, ngunit epektibo rin. Ang iyong mashed avocado ay makikinabang sa pagdaragdag ng mga giniling na walnut chia seeds o isang pagwiwisik ng flaxseed. Hindi lamang pinapabuti ng mga sangkap na ito ang lasa, ngunit pinapataas din nito ang dami ng omega-3 fatty acid at karagdagang bitamina E na iyong kinokonsumo. Yung mga ito ay mga sustansya na tumutulong sa pagbuo ng mga nerve pathway, nagpoprotekta sa mga kasukasuan at nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Huwag maliitin ang puwersa na taglay ng prutas na ito sa background. Kahit na meron itong banayad na texture, ang avocado ay nagsisilbing hadlang sa loob ng katawan, ang pagpapasigla ng paggana ng neuron, ang pagpapatatag ng kontrol sa kalamnan, at ang pagpapahusay ng isang pakiramdam ng seguridad, pagiging grounded, at koneksyon ay lahat ng positibong epekto nito. Hindi ito limitado sa pagkain. Ang ibabang bahagi ng katawan ay tumatanggap ng isang pagpapagaling na hindi lamang banayad, ngunit malakas din. Ang aking layunin ay tulungan ka na mabawi ang kalinawan, koordinasyon, at tiwala sa sarili na kinakailangan para sa iyo na malayang maglakad. Maaari mong pagbutihin ang iyong mga kalamnan, kasukasuan, at nerbiyos sa pamamagitan ng pagsasama ng 4 na item na ito sa iyong mga pagkain sa buong araw. Huwag maghintay. Simula ngayon, maaari kang magsimula sa damong dagat, mga buto ng kalabasa o abokado. Bawat galaw ng sanggol na gagawin ngayon ay hahantong sa mas malaking kalayaan bukas. Kung nakita mo itong kapaki-pakinabang, mangyaring bigyan ito ng isang like at ibahagi ito sa ibang tao na maaring makinabang sa higit na tiwala sa sarili at lakas. Kapag nagsimula na tayo, lubos kong ikalulugod kung masasabi mo sa akin kung saan ka nanggaling ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at kung meron kang anumang mga katanungan. Mangyaring huwag mag-atubiling tanungin sila. Bilang karagdagan, siguraduhing i-click mo ang pindutan ng pag-subscribe at paganahin ang mga abiso upang hindi ka maiwan sa mga tip sa kalusugan ng nakatatanda na pinaka-nakakatulong na payo sa kalusugan. At kung nanonood ka sa ngayon, gusto kong malaman na sumasang-ayon ka sa akin. Mag-iwan ng komento na may isa kung sa tingin mo ay tumutugma sa iyo ang video na ito. Kung hindi, i-type ang 0
Ang pagkawala ng kalamnan ay isang tunay na kababalaghan, ngunit maaari itong baligtarin. Habang gumagawa ka ng mga desisyon, lumalapit ka sa muling pagkakaroon ng isang pakiramdam ng katatagan sa iyong mundo. Gusto kong ibahagi sa iyo kung ano ang natutunan ko tungkol sa 4 na pinakamakapangyarihang pagkain na tumutulong sa mga senior citizen na mabawi ang kanilang kumpiyansa sa paglalakad. Ilang tanong bago tayo magsimula. Saan ka nagmamasid? At napansin mo ba kamakailan ang anumang mga pagbabago sa iyong paglalakad o balanse? Lubos kong ikalulugod kung masasabi mo sa akin. Mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay mahalaga at maaaring makatulong sa iba na makilala ang mga maagang babala. Kapag nagsimula na tayo, lubos kong ikalulugod kung masasabi mo sa akin kung saan ka nanggaling ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling tanungin sila. Bilang karagdagan, siguraduhing i-click mo ang pindutan ng pag-subscribe at paganahin ang mga abiso upang hindi ka maiwan sa mga tips sa kalusugan ng nakatatanda na pinakanakakatulong na payo sa kalusugan. At kung nanonood ka sa ngayon, gusto kong malaman na sumasang-ayon ka sa akin. Mag-iwan ng komento na may isa kung sa tingin mo ay tumutugma sa iyo ang video na ito. Kung hindi, i-type ang 0. Ngayong wala na yon. Pag-usapan natin ang unang pambihirang pagkain na nagsisilbing batayan para sa muling pagkakaroon ng lakas ng binti pagkatapos ng edad na 60. Ang hindi mapagpanggap na powerhouse na chickpeas pagkatapos ng mga taon ng pagtatrabaho sa mga senior citizen. Mayroong isang katotohanan na hindi maikakaila. Kadalasan ang pinakasimpleng pagkain ay naghahatid ng pinakamakapangyarihan at pangmatagalang epekto. Ang katamtamang chickpea ay isang halimbawa ng gayong mahusay na nakatagong kayamanan. Ang katotohanan na ang maliliit na bilog na beans na ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pagkain para sa pagbawi at pagpapanatili ng lakas ng binti, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay isang lihim na madalas na nakakalimutan sa kabila ng katotohanan na madalas silang hindi napapansin sa mga pantry. Kinakailangan ang mga protina ng halaman para sa malakas, matibay, at mahusay na sinusuportahang mga kalamnan pagkatapos ng edad na 50, at ang mga chickpeas ay mayaman sa mga protina ng halaman